sinasabi na 8 opisyal daw dito sa probinsya ng Cebu ang napag-alamang may travel authority sa kasagsagan ng bagyong Tino. Base sa mga dokumento mula sa Provincial Government ng Cebu, United Kingdom ang destinasyon ng ilang opisyal mula November 1 hanggang 7. Kabilang nga riyan sina Catmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar R. Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Felihur Quino, Liloan Mayor Alju Fernando Frasco at Cebu Provincial Board Member Andre Red Duterte. Nakaraang Setyembre naman naaprubahan ang kanilang travel request. Wala pa namang opisyal na pahayag ang DILG hinggil sa issue. Merong 8 opisyal sa probinsya ng Cebu ang napag-alamang may travel authority kasagsagan ng bagyong Tino. Hingi tayo ng update dito at mga detalye mula kay Dale Israel dahil nandun po siya sa Cebu mismo and I'm sure marami pa siyang masasabi patungkol dito. And of course, yung yung statistics po natin ngayon dahil sa bagyong Tino. Good evening Dale, maayong gabi. Unsay naa para nato karong gabi? Good evening. Maayong gabi kaninyong dinhatanan, Chiki, Jovi at Marian. Yun nga yung 8 na mga officials ng Cebu ay nag-travel papuntang United Kingdom. Sa London actually yung punta nila. Kasi hindi pa natin matukoy kung kasama ba sila sa entourage ni Secretary Cristina Frasco na nagsabi naman, na umamin din si Tourism Secretary Cristina Frasco na siya rin ay napuntang London kasama ang kanyang husband na si Congressman Duke Frasco. Yes, nagpunta sila sa London para i-represent daw yung Pilipinas para sa isang tourism event doon sa London. Yun ang sabi ni Secretary Cristina Frasco. At yun nga, yun naman ang sabi ni Governor Pamela Baricuatro, hindi naman niya binabawalan ang sino man na pumunta doon na magbakasyon ba or ano pang gagawin doon sa London. Basta ang sabi niya na mas lesser yung mga casualties pag nandito yung alkalde sa kasagsagan ng isang kalamidad. Yun ang sabi ni Governor Pamela Baricuatro na na-interview natin kanina lang. Sa ngayong araw dito, pumunta naman si President Bongbong Marcos dito sa Cebu para magbigay din nangako siya magbigay ng 5,000 pesos para sa mga partially damaged na mga bahay at 10,000 pesos para naman sa mga completely damaged na mga bahay para ito pang panimula na gawin uli or para gawin uli yung mga bahay nilang nasira doon sa Typhoon Tino. Ang iba naman ay hanapan ng mga relocation site dahil nakatira ito sa mga no-build zone at mga high-risk areas. Wala pa namang nakitang lugar for relocation na sinabi ang Pangulo. Ay nga talagang nabigla daw lang ang lahat sa dami ng tubig na bumuhos sa Cebu at inaasahan nilang hangin lang ang bagyong Tino. Pero napakabilis din pala ng pag-akyat daw ng tubig kung kaya marami ang casualties. Si Secretary Rex Gatchalian naman ay nangako magbigay ng 25,000 food packs bawat araw sa mga nasa evacuation center. Una nagpunta si Pangulong Marcos sa Tiltilon Elementary School sa Barangay Kotkot sa Liloan. Yun ang marapit yun sa Kotkot River. At pagkatapos ay pinuntahan naman niya ang Mananga River sa Talisay City. Namigay naman ang Cebu Provincial Government din ng tig 2 million pesos bawat LGU sa nasalanta ng bagyo. Sa ating statistics naman, tumaas na ang death toll sa 147 ang bilang ng mga nasawi sa buong lalawigan ng Cebu habang patuloy ang isinasagawang clearing operations din sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Batay sa pinakahuling datos, ang mga namatay sa Liloan umabot na sa 39. Compostela naman ay 31, Consolacion, 1, Danao City, 9, Mandawi City, 14, Talisay City naman at ay nasa 7 at ang Cebu City ay nasa 17. Sa kabuuan, umabot na ng 147 ang bilang ng mga nasawi na maaari pa namang tumaas dahil may pinaghahanap pa ng mga individual na abot halos
90. Lahat karamihan ay mula sa Compostela, Talisay City, Balamban at marami pang ibang lugar. Nasa 70 lang ang naitalang injuries mula sa Bagyong Tino, samantala aabot na sa 93,000 na pamilya o halos 400,000 individual ang nasa mga evacuation centers ngayon sa buong lalawigan. Patuloy namang namimigay ng food packs ang pamahalaang panlalawigan sa mga evacuees ngayon sa iba't ibang evacuation centers. Patuloy pa rin ang malawakang brownout sa lugar ng Tudela, sa Camotes Islands yan, sa Danao City, Asturias, Bugos City, Medellin, Daanbantayan, Tabogon at Consolacion. Balik sa iyo dyan, Chiki. Dale, tumataas ang bilang ng mga nasawi. Wala namang problem sa pag-identify sa kanila. Wala nang noon ay may unidentified pa, hindi pa kaya kailangan pang i-identify yung mga namatay, pero ngayon ay na-identify na lahat at yun ay usually nandoon sa liluan yung mga hindi pa na-identify before, pero ngayon ay identified na lahat ng mga casualties sa liluan. Chiki. Tagang salamat kanimo, Dale Israel. Again, amping mo din ha. Okay. Mm-mm. Hay nako. Cebu, no? Parang ang dami pang... Actually, ang kinakabagabag ko dun sa Cebu, yung mga litratong hindi makinakalat. Kundi inilalabas ng mga photojournalists from that place. Nakakapanlo mo yung mga images na pinapakita nila. Na dumating pa sa punto po na ang Philippine Star sa arm po ng PhilStar na life yung kanila pong yung isa sa mga arm nila ay nagsasabi na stay angry. Oo, ang daming ganon. Ang Ang daming mga ganon. Cebuano, daming ganon. Hindi lang pwedeng Oo. sabihing it's it's a media na bias. It's part of our it's part of our mandate to ask for accountability. Oo. Bilang miyembro ng media. At tama lang 'yon na talagang kailangan pamunuan maski ng media katulad ng Philippine Star na ito yung dapat na maging damdamin ng tao sa mga nakikita nila. Oo, at alam mo na yun talaga ang kanilang nararamdaman dahil ang dami ko pong mga kaibigan na Cebuanos on social media at most sa kanila nagpo-post talaga. Nagalit talaga sila. Merong template ngayon sa IG stories, 'di ba? Nagsha-share. Nakikita ko rin. Sinashare nila, talagang galit sila. And we've never seen Cebu like this before. Yeah. Sa isang bagyo. No, so talagang lahat sila ay nagulat and nagalit na rin. Dahil nga, syempre siguro dahil sa konteksto ngayon, 'di ba, sa flood control anomalies. So talagang nako-connect mo talaga, mga kapatid. So galit sila, galit talaga mga Cebuano. Lalo pa natin makikita yan pag bumayo naman ang bagyong Puha.